Natulala ako sa sinabi ng Ale nang sabihin niyang kakambal siya ni Mommy. I didn't know about this, walang nakukwento sa akin si Mommy na may kakambal siya. Dahil ang alam ko ay nag-iisang anak lang siya. Nakaalis na ang Ale na hindi pa rin ako makapaniwala sa aking natuklasan. Laylay. Did Mom kept it secret? Naguguluhan din ako sa sinabi ng Ale. Dahil kinalimutan din naman nila itinuring nila akong patay pagkatapos. Kung maibigay sa kanila ang gusto nila. What does she mean about this? Kaya ba kahit kailan ay hindi nabanggit ni Mommy na may kakambal siya? May naging di pagkakaunawaan siguro sila, kaya ganoon na lang ang sinabi ng Alo. Pero alam niya ang pangalan ko, kilala niya ako. Ibig sabihin may connection. Pasila ni Mommy nang maisilang ako. Marami pa sana akong gustong tanungin sa babae, ngunit mabilis na. Itong tumalilis at naglaho na lang sa aking paningin. Pinunasan ko ang luha ko nang makita ko sa sulok ng mga mata ko ang paglapit ni Uncle Vince sa akin. As I don't want him to question me. Magtataka siya kapag nakita niyang umiiyak ako. Who's that woman, baby girl? Kilala mo? Umiling ako at mahinang tumikim. Hindi Uncle. Bakit tinadalaw ang puntod ng mga magulang mo kung ganoon? Iyan nga rin po ang aking tanong sa kanya. Sabi naman niya, nagkamali lang. Daw siya nang napuntahang puntod pagsisinungaling ko. As don't want him to know about what's discovered. Siya ang una kong hahanapin. Kapag nakatakas ako sa kamay ni Uncle Vince. Siya ang pinakamalapit na kamag-anak. Ni Mommy kaya siya ang una kong dapat puntahan. Oh, I see. Come on, magtirik ka na ng kandila para makapunta na tayo sa bahay ninyo, inip niyang sabi sabay tingin sa kanyang relong pambisig. Si Uncle. Nilabas ko ang kandila sa hawak kong cellophane. Sinindihan ko ito gamit ang lighter at saka na itinirik ito ng tig-isa sa puntod ng aking mga magulang. Lumuhod ako at saka pumikit. Umusal ako ng panalangin at taimtim na. Nagdadasal. Nasa kalagitnaan na ako ng aking pagdarasal nang biglang umihip ang malamig hangin dahilan upang dumilat ako. Nakaramdam ako ng kilabot na di ko mawari lalo nang parang may naramdaman. Akong malamig na kamay na humaplos sa aking pisngi. Halos napasigaw ako sa gulat nang makita ko sa aking harapan ang isang babaeng nakaputi at nakangiti sa akin. Kaagad na nangilid ang luha sa aking mga mata nang makita ko ang mukha ni Mommy na nakangiti sa akin. Isa miss you. I love you, Charmel, wag ka sanang mag-alala sa amin ng daddy mo. Nasa mabuti na kaming kalagayan at sana maging masaya ka kung saan ka man. Ngayon tumitira. Nasa paligid mo lang kami lagi at nagbabantay. Napahikbi ako habang tumatango sa sinasabi ni Mommy. Hinanap ko sa tabi niya si Daddy pero hindi niya ito kasama. Masaya akong makita siya pero mas masaya sana ako kung pati ang daddy ko ay makikita ko. Paalam, Jithay Princess. Magjingat ka. Mommy, no. Don't leave me. Sigaw ko habang umiiyak. Takang napalapit si Uncle Vince sa akin at niyakap ako. What's wrong, baby girl? Sino ba ang tinatawag mo? Patay na ang mommy mo. Inakita ko siya, Uncle. Narito lang siya sa harapan ko at kausap, ani. Ko sabay palahaw ng iyak. Tahan na, baby. Guni-guni mo lang iyon. Patay na ang mommy mo at hindi mo na siya makikitang muli, alo niya sa akin. I know what I saw, Uncle. Umiiyak pa rin na sabi. Stop crying. Halika na, punta na tayo sa bahay ninyo para makapagpadasal na. Para matahimik na ang kanilang kaluluwa. Hindi ka ba naniniwala na nakita ko si Mommy? Umiling si Uncle Vince sa aking sinabi. Dinadaya ka lang ng paningin mo. Miss mo na sila kaya sa isip mo parang nakita mo siya. Pero nakita ko. Talaga siya at nakausap, pilit ko. Oh, come on, they are dead. Demonyo ang nakita mo. Nililinlang ka lang. Kinilabutan ako sa sinabi ni Uncle Vince. Nilingon ko ang puntod ni na Daddy at Mommy. Pero wala akong nakita roon.
Maybe he is right, pinaglalaruan lang ako ng aking imahinasyon. Nakarating kami ng mansyon na tahimik pa rin ako. Nasa isip ko ang babaeng kakambal ni Mommy at si Mommy mismo na nagpakita sa akin. May connection ba ang Ale at ang multo ni Mommy na nagpakita sa akin? Ano ang nais iparating ni Mommy at bakit ganoon na lang ang kanyang sinabi? Nagtaka ako nang makita ang maraming sasakyan na nakaparada sa labas ng mansyon namin. Mga 10 ang nabilang ko at nagtataka ako kung sino-sino ang mga inimbitahan ni Uncle Vince para dumalo sa padasal ng mga magulang. Mangha na bumaba ako ng sasakyan habang sa isip ko ay bakit ngayon lang nila naisipang dumalaw dito sa amin. Kung kailan matagal ang inilibing ang aking mga magulang at hindi ko na need ng karamay. Bumangon ang puot sa puso ko. Ang excitement na nadarama ko na makitang marami. Ang gusto makipagdasal ay napalitan ng galit. Parang hindi ko na nais dumalo sila sa padasal ni na Daddy at Mommy dahil sa galit na aking nadarama. What's wrong? Bakit ganyan ang mukha mo? Tulirong tanong ni Uncle Vince sa akin nang makita ang panlilisik ng aking mga mata. Napatigil siya sa paghakbang nang makitang huminto ako. Aayaw ko na yata tumuloy, Uncle. Bigla akong nakadama ng galit na makitang marami ang gustong makipagdasal ngayon. Bakit noong mga panahon na kailangan ko ng karamay ay wala sila, buong hinanakit na sabi ko. Parang gusto ko tuloy umiyak at sumbatan ang lahat ng kamag-anak ng mga magulang ko. Natakot siguro sila na madamay sa pagbagsak ng daddy mo noon kaya hindi sila lumapit, ani Uncle Vince sa medyo nabulol na tono. Tumaas ang kilay ko sa kanyang sinabi. Maging siya ba ay natakot na malasin? Kaya ba huli na siyang dumating para damayan ako? Ang unfair, Uncle. Ano iyon? Kapag walang silbi ang isang tao ay basura. Ang tingin nila, ganyan talaga ang buhay, Charmel. May mga tao talagang sarili lang ang iniisip. Hayaan mo na sila, just smile at them and face them. Ipakita mo na sa kabila ng wala kang natamong suporta sa kanila. Ay nakatayo ka pa rin at matatag. Dahil po iyon sa iyo. Dahil nga ito sa kanya. Nakamit ko ang dati kong buhay kapalit nga lang ng bawal na relasyon na inaasam ni Uncle Vince. Sana nga totoong mahal niya ako. Parang siya na lang ang kakampi ko rito sa mundo at siyang pinagkukuhanan ko ng lakas para mabuhay. Tatanggapin ko na lang ba na maging ganito na lang ang kapalaran ko? Habang buhay, malugmok sa bawal na pag-ibig na nais niyang malasap sa akin. Pero gusto ko rin ng normal na buhay. Ikasal sa taong mahal ko at magkaroon ng mga anak. Hindi si Uncle Vince ang tamang lalaki para sa akin. Mahal nga niya ako, pero bawal ang pagmamahal na nadarama niya para sa akin. Pagkatapos ng padasal ay iniwan ko ang mga bisita at nagkulong sa aking kwarto. Lalabas man na bastos ako ay hindi ko na iyon masyadong pinagtuunan ng pansin. Ang mahalaga ay makawala ako sa mga plastik na tao na narito at makaiwas sa ano pa mang mga katanungan o chismis na pag-uusapan nila. Mabigat talaga ang loob ko na makita silang narito samantalang noong kailangan ko ng karamay ay wala ni isa man sa kanila ang pumunta. Kaysa makapagsalita ako ng masama at mapaiyak lang ako sa harapan nila ay mas pinili ko na lang umalis at tunguhin ang aking silid. Nakita ko pang napatingin sa akin si Uncle Vince at balak sana akong pigilan. Ngunit mas minabuti ko na lang magtuloy-tuloy at hindi na pinansin pa siya. Wala naman na akong alalahanin sa mga bisita dahil lahat ng kasambahay namin na umalis ay pinabalik ni Uncle Vince upang mag-asikaso sa mga bisita. Lingid sa aking kaalaman ay pinabalik niya ang mga ito upang alagaan ang mansyon na iniwan ng aking mga magulang habang nasa poder niya. Ako, maging ang mga kagamitan na noon na naibenta na ay muling nabalik dito sa bahay. Maging ang Porsche na regalo sa akin ni Mommy ay nakita kong nakaparada sa garahe kasama ng iba pa naming sasakyan na naibenta na noon ng aking ama. Pakiramdam ko nga ibinalik ako sa nakaraan kung saan nabubuhay ako ng marangya habang nakapaligid sa akin ang iba't ibang klase ng luho. Kulang na lang ay buhayin ni Uncle Vince ang mga magulang ko upang makumpleto ang mga tauhan dito sa mansyon.
Sumubsob ako sa aking kama at ibinaon ang malungkot kong mukha sa unan. Ayoko nang umiyak dahil pagod na ako kakaiyak kanina. Kahit ibalik niya ang lahat ng luho ko ay hindi ako magiging masaya. Si Daddy at Mommy ang kailangan ko at malabo iyong matupad niya. Bakit kaya napaka-unfair ng tadhana para sa akin? Ang mga taong mahalaga sa akin at nagbibigay ng saya sa aking buhay ay kinuha na lang niya ng ganoon kabilis. Sabagay, sabi nga nila ang kasiyahan dito sa ibabaw ng mundo ay panandalian lang. Hindi ito permanente katulad ng buhay ng tao na panandalian lang din. Hinugot ko ang litrato naming mag-anak na nasa ibabaw ng drawer ko nang umalis ako sa pagkakasubsob sa unan. Pinagmasdan ko ito at hinaplos ang masayang mukha ni Daddy at Mommy. I miss you so much, Daddy, Mommy. Miss na miss ko na po kayo. I whispered. In the air. Humiga ako at nilagay sa puso ko ang litrato naming tatlo. Pumikit ako at nanalangin na sana matahimik na sila at maging masaya sa kinaroroonan nila. Hindi naman na siguro ako dadalawin ni Daddy at susumbatan sa aking panaginip. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Paggising ko ay madilim na sa labas ng bintana at nakasindi na ang ilaw dito sa aking kwarto. Nakita ko ang bulto ng katawan ni Uncle sa may terrace. Nakaupo siya roon. Habang hawak sa kanyang daliri ang isang stick ng sigarilyo. Umalis na kaya ang mga bisita? Sana naman para hindi masira ang gising. Nagpa siya akong maligo dahil pakiramdam ko nanlalagkit ang aking katawan. Hinubad ko ang aking mga damit nang makita. Kung di pa napapansin ni Uncle Vince na gising na ako. Hubad akong pumasok ng banyo at kaagad na tumapat sa ilalim ng shower. Mabilis akong nagsabo ng aking katawan dahil dama ko na ang pangangalam ng aking sikmura. Hindi pala ako nagtanghalian, maging ang merienda ay pinalipas ko. Rin. Masyado yatang napasarap ang aking tulog na maging si Uncle Vince ay hindi ako inabalang gisingin. Patapos na ako sa pagligo nang maramdaman kong bumukas ang pinto at nakita kung pumasok si Uncle Vince na hubot-hubad na rin. Can I join you, baby? He asked me while looking intensely at my body. Napatakit tuloy ako sa aking nakahantad na katawan habang kagatlabi na tumatango sa gusto niya. Ay yes, Uncle. Kimi kong sagot. Can you bother me, baby girl? Nilagay ni Uncle Vince ang sabon sa palad ko. Pagkatapos ay lumapit siya sa pwesto ko at tumapat sa ilalim ng shower. Yes, masunuring sagot ko. Nakakasawa na rin magreklamo. I'll go with the flow na lang hanggang sa makakuha ako ng tiempo upang tumakas. Una kong sinabunan ang mukha ni Uncle Vince. Marahan kong hinaplos ng bula ang mukha niya habang nakatitig kami sa isa't isa. Una akong nagbabangang tingin ng di ko kayanin ang mainit at malagkit niyang titig. Medyo aware rin ako sa matigas at mainit na bagay na tumutusok sa tiyan ko. It's his mighty thing, his mighty erected thing. Bumaba ang pagsasabon ko sa kanyang liig, sa balikat at sa dibdib. Habang ginagawa ko iyon ay napapasinghap siya sabay kagat sa kanyang ibabang labi. Kung dahil ba nalilibugan siya o kung ano ay hindi ko na lang alam. Ang gusto ko lang ay matapos na ako sa pagsasabon sa kanya at makaalis na ako sa loob ng banyo. I know this could lead to paglalaro ng apoy. Baka naisip na naman niyang magkaroon ng steamy thing dito sa ilalim ng shower. Lower, baby girl, namamaos na utos niya nang hindi na bumaba ang pagsasabon ko sa kanyang katawan. Uncle, no, at tubili ko namang sabl habang namumula sa pagkapahiyaang aking mukha. Hindi ko kayang sabunan siya roon. Yes, baby girl. Sige na, sabunan mo na ako rito, itinuro niya ang alaga niyang sobrang tirik na sa katigasan. Maging ang mga mata ni Uncle Vince ay tingin ko ay tumitirik na rin. Nakikita kong sobra na siyang nalilibugan. May nais itong ipagawa sa akin at mukhang sobra na siyang na-excite. Wala akong nagawa kundi ang sabunan siya roon at hawakan ang mahaba at mataba niyang alaga. Sinabon ko ang anakonda niya habang nakapikit ako ng mariin at pinipigilang masakal ang kanyang malaking batuta.
Ah! Lay heard him moan. Shit! Mukhang nasarapan yata si Uncle sa pagsasabon ko sa kanyang alaga. Napatigil tuloy ako sa pagsasabon sa kanyang alaga at napahawak ng mahigpit. Dito. Ay, baby girl. Your hands are so good, daying niya. Wala pa naman akong ginagawa. Pero nasasarapan na si Uncle Vince. Sakal ko lang naman sa aking paladang. Naghumindig niyang pero heaven na ito sa kanya. Natukso akong ibabataas ang aking palad. Madulas ang sabon na gamit ko kaya. Parang ang sarap sa kamay na paglaruan ang kanyang alaga. Oh! Anak ng tipaklong. Charmel. Ang sarap-sarap naman yan, malakas niyang sigaw. Mas lalo kong pinag-igi ang aking ginagawa. Parang musika sa aking pandinig. Ang mga ungol at kanyang daing. Naalala ko tuloy nang ipasubo niya sa akin ang kanyang sandata. Sa pilitan niya. Itong pinagawa sa akin kaya sobra akong naiyak at namuhi sa kanya noon. Pero, ngayon, habang nakatitig ako sa hawak kong alaga niya, natutukso ako na isubo ito. At laruin ng dila ko ang ulo ng alaga niya. Pagkatapos ay sisipsipin ko ito na. Parang sa isang iolipop at medyo ibabaon sa loob ng bibig ko kapag nagsawa ako sa pagsipsip. Wala sa sariling hinugasan ko ang ari ni Uncle Vince. Lumuhod ako sa harapan niya at hinugasan ko itong mabuti. Walang pakialam na bigla ko itong dinilaan at sinipsip ang ulo nito pagkatapos. Oh! Damn! Charmel, nakakabaliw ang ginagawa mo. Padaing na sigaw ni Uncle Vince. Sinabunutan niya ang aking buhok at inilapit pa ang aking ulo sa kanyang alabatong sandata. Pinagbuti ko ang aking ginagawa. Nagpatuloy ako sa pagdila at pagsipsip ng ulo ng anakonda niya. Siya naman ay halos hindi na alam kung paano dadaing at paanong sabunot ang gagawin niya sa aking buhok. Nang magsawa ako sa pagsipsip at pagdila ng alaga niya ay saka ako nagpasyang isubo ito. Nawala sa isip ko na nakakadiri ang ginagawa. Ewan ko ba sa sarili ko? Kung bakit nag-i-enjoy ako sa aking ginagawa at gusto ko pang marinig kung paano. Umuwol si Uncle Vince habang nababaliw siya sa sobrang sarap. Ah! Oh! Sunod-sunod na unggol ni Uncle Vince habang nakatingala. Ako naman ay mabilis na nilalabas-pasok sa aking bibig ang kanyang sandata. Medyo maduduwal pa ako kapag naisasagad ko ito sa loob ng aking lalamunan. Hindi na siya nakasabunot sa buhok ko. Nakahawak siya sa tiles na pader ng banyo habang dinadama ang sarap na ginagawa ng aking bibig. Maya-maya lang ay nanginig ang katawan niya sabay sigaw ng malakas. Kasabay naman ito ay ang pagbulwak ng katas niya sa loob ng lalamunan. Dahil wala akong experience sa paglalaro ng ahas ay hindi ko kaagad natanggal ang ahas ni Uncle Vince sa bibig ko. Voluntarily, nalunok ko ang lahat ng katas niya habang nakasubo sa aking bibig ang kanyang sandata. Elif, did you do that? Bakit mo nilulon? Nag-aalalang tanong ni Uncle Vince. Lumuhod siya sa harapan ko at hinaplos ang mukha. Are you okay, baby girl? Hindi ba masama ang lasa? Umiling ako sabay punas sa aking bibig. Matamis. Naman, Uncle, nahihiya kong pag-amin. Huwag niyo masyado imaginin si Uncle, akin lang siya. Itinuloy namin ni Uncle Vince sa kwarto ko ang mainit naming pagtatali. Marahan niya akong inihiga sa kama habang hindi namin pinuputol ang aming mainit na halikan. Nakapulupot ang mga hita ko sa baywang niya habang ang mga braso ko naman ay nakayakap sa kanyang batok. Anas ko sa pagitan ng halikan namin. Ang kamay niya ay naging malikot at minamasahe ang magkabilaan kong dibdib. Iniwan niya ang labi ko nang magsawa na siya sa paghalik dito. Gumapang ito pababa sa aking lieg at naglanda sa pagitan ng dalawa kong bundok. He is still massaging my breasts while he is still kissing me between them. Dinilaan ni Uncle Vince ang tutok ng isa kong bundok at paikot na nilaro ito sa kanyang dila. Tanging nausal ko sa sobrang sarap ng kanyang ginagawa. His tongue is so expert. Bawat daanan kasi
Nang dila niya ay nakikiliti at natutupo. Sinipsip niya ang korona ng aking dibdib at nilapirot naman ng mga daliri niya ang kabila kong koroni. You uncle. Tawag ko sa pangalan niya at sinabunutan siya sa kanyang buhok. Nang medyo kagatin niya ang aking balat. Sa ginawa niyang ito ay mas malalong. Nadama ko ang libog na unti-unti nang kumakalat sa aking katawan. Ang aking hiyas ay kanina pa naglalawa at alam kong excited na siyang makain. Ako roon. You want more, baby? He asked me when he lifted his head to see Jim. Face. Yes, uncle. Please. Beg hindi ko alam na darating ang araw na ito. Na magmamakaawa ako sa kanya na paligayahin ang aking katawan. Beg more, baby. Beg, he huskily said. Mapungay ang mga mata niyang nakatitig sa akin at tila. Inaakit pa akong magmakaawa. Please, uncle. Please, pleasure me more. Sige na, para mo ng awa. Naisagot ko naman na tila wala na sa tamang katinuan. As you wish, you thy baby girl. He chuckled and then he dived again on his way to mountains. Uncle. Sa sobrang sarap ng pagpapala ni Uncle Vince sa akin, ay hindi ko na alam kung paano ko ibibiling ang ulo ko at iangat ito para hindi mawalay sa kanyang bibig. Basang-basa na ng laway ni Uncle Vince ang aking dibdib. Super basa na rin ang aking perlas ng silangan. Ngunit kahit sobrang basa ito ay alam kong mahihirapan pa rin si Uncle Vince na ipasok ang kanyang malaki at matabang kargada. Pinagapang ni Uncle Vince ang labi niya pababa. Akala ko ay ang hiyas ko na ang kanyang didilaan at sisipsipin. Ngunit nadismaya ako nang sa legs ko ito. Dumiretso. Dinilaan niya ang makinis at maputing balat ng aking legs. Akala ko ay hindi ko magugustuhan ang gagawin niya roon. Ngunit dito pala ako mapapasigaw ng malakas dahil hindi ko alam na grabe pala ang kiliting dulot ng kanyang dila sa parteng iyon ng aking katawan. Tama na, Uncle Vince. Hindi ko na po kaya, daing ko habang namimilipit sa sarap ang aking katawan. Halos bumangon ako upang pigilan siya sa kanyang ginagawa. Charmelaine. Don't tears eye to stop me, medyo inis na bulyaw sa akin ni Uncle Vince nang makabangon ako at pinigilan siya. Uncle, sobra po akong nakikilitiryan. Tigilan mo na please, pakiramdam ko po kasi sasabog ako anumang oras. Just feel it then, let it come out and screamed my name. Pero, Uncle. Protest ako. Humiga ka na, baby girl. Ayaw mo bang marating ang langit? Gusto ko. What are you waiting for? Humiga ako at hinayaan na lang si Uncle Vince sa kanyang ginagawa. Ang dalawang legs ko ang talagang pinagdiskitahan niya at hindi ako tinigilan hanggang hindi ako mapasigaw ng malakas. A loud scream came from me. Hindi ko na napigilang manginig at labasan dahil sa walang humpay na ginagawa ni Uncle Vince sa akin. Nang hihina pa ako nang walang ano-ano ay ibinuka ni Uncle Vince ang dalawa kong hita upang makita ang aking hiyas at pagkatapos ay walang sabi-sabing sumubsob siya mula rito. Uncle, ang sarap. Sige pa, off. Dinilaan niya ako roon at sinipsip ang aking kuntil. Paminsan-minsan ay sinusundot ng kanyang dila ang aking butas na talaga namang nagpapatirik ng aking mga mata. Zero evil uncle, ganyan niya. Dilaan mo pa. Kainin mo ako. Wala na akong pakialam kung ano ang nasasabi ko sa sobrang hibang na nadarama ko. Tirik na ang mga mata ko sa sarap na nalalasap ko sa kanyang labi at dila. Maging ang dalawa kong hita ay hindi mapakali sa kapapadyak kapag nasusundot niya ang G-spot ko. Uncle, kainin mo pa. Malapit na akong labasan. Isang masunurin naman na lover si Uncle Vince kaya naman sinunod niya ang gusto ko. After a while ay nanginig na ako at hinang-hina nilabasan sa ikalawang pagkakataon. Si Uncle Vince naman ay walang sinayang na sandali. He positioned himself to si paglalaro ng apoy and entered his manhood after. He moves fast above me as if he was chased by devils.
Sa sobrang bilis ng pagbayo niya ay bumabaon na ang likod ko sa kama. His two hands are holding my legs. Bukang-buka ako kaya sagad na sagad ang kanyang pasok. Even kapag ganitong nakikipagtalik sa akin si Uncle Vince. Nakakalimutan ko. Tuloy na. -10 na kaming pareho sa langit. Having paglalaro ng apoy with him is a sin. Pero bakit kaya napakasarap namnamin ng bawal? Ah, Charmel, daing niya nang mas magsalpukan pa ang aming katawan. Nakatingala siya habang nakanganga. Pabilis ng pabilis ang kanyang pagbayo at palapit ng palapit naman ang ikatlong pagragasa palabas ng aking katas. Lalabasan na muli ako at maging siya ay mukhang malapit-lapit na rin. Do you want a doggy style, baby? Anya nang tumigil siya sa pagbayo. Medyo. Nabitin ako ngunit ayos lang dahil mas gusto ko ang posisyon na binanggit niya. Ibinangon niya ako at mabilis naman akong tumalikod at dumapa sa kama. He then again inserted his snake and moves fast after. Ah! Anak ng tipaklong. Charmel. Ungol ko naman. Mas masarap talaga ang posisyon na to dahil sagad hanggang sa matris ko ang pagpasok ng kahabaan ng kanya. Habang bumabayo siya ng malakas ay nilalamas niya ang dalawa kong bundok. Hindi. Pa siya na kontento ay hinila niya ang buhok ko at hinarap ang mukha ko sa kanya. Gigil na hinalikan ako sa labi ni Uncle Vince. Medyo masakit ang paraan ng kanyang paghalik nguit mas nagpa-turn on pa ito sa akin. Hanggang sa pareho kaming manginig at sabay na naabot ang langit. Bumagsak kami sa kama na pawis habang may multo ng ngiti ang aming labi. Love you, Charmel. Mahal na mahal talaga kita, nasabi ni Uncle Vince bago siya humiga sa tabi ko at niyakap ako. Mumiti lang ako sa kanya habang dinadama ang mabilis na tibok ng aking puso. Masama na talaga itong nararamdaman ko. Ayoko mang makadama ng ganito. Pero ang hirap naman magpigil lalo na at napakagwapo at macho ni Uncle. Kumakaway na sa akin ang kasalanan at parang di ko ito kayang tanggihan. Inalis ko ang kamay ni Uncle Vince na nakayakap sa akin. I need to calm myself. Natatakot na talaga ako sa pwede kong matuklasan dito sa puso ko. Linot-inot na umalis sa kama pagkatapos na makita ko siyang tulog na tulog. Naghugas ako sa banyo at nagpalit ng damit pagkatapos. Nagpa siya akong bumaba upang kumain ng dinner. Tingin ko mapaparami ang kain ko dahil hindi ako nagtanghalian. I saw no one in the living room. Mukhang umuwi na talaga ang mga bisita. Mabuti naman dahil wala akong balak makipag-usap kanino man. Ngunit napatigil ako sa paghakbang papunta sa kusina nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Manang, alam niyo po ba kung saan nagpunta si Vince? Anang boses na kilala ko. Bakit kaya siya narito? Nakipagdasal din ba siya? Ay, hindi ko alam, Miss Chakisa. Hindi ko na napansin dahil busy din kasi kami kanina. Oh, I thought nakita niyo eh. Narito pa po kasi ang sasakyan niya kaya ang alam ko ay narito pa siya, maarteng sabi ng babae. Bakit narito ang dating sekretarya ni Daddy? Wala na ang kumpanya namin. Bakit naririto siya sa bahay? Bakit naman kaya niya hinahanap si Uncle Vince? Close ba sila at Vince lang ang tawag niya sa kanya? Nagpa siya akong magpakita sa kanila. Kaagad namang umayos ang mga katulong nang makita ako. Samantalang ang dating sekretarya ni Daddy ay buong tamis na. Umiti sa akin at binati ako. Magandang gabi sa iyo, Miss Charmel. Same to you, bati ko rin. Umiti ako ng tipid para hindi naman niya isipin na snob ako. The heard you're looking for Uncle Vince. Ah, yes, Miss Charmel. Makikisabay na sana ako umuwi since pareho naman kami ng destinasyon na uwian. I'm sorry to tell you, tulog siya at baka bukas nagigising, baliwalang. Sabi ko. Sa pagod ni Uncle Vince sa pakikipagtalik sa akin ay malamang bukas na iyon magising. Pero syempre ilang naman ako masyado. Ganoon ba? Sinabi pa naman niya na sasabay na ako sa kanya kanina kaya. Hinintay ko siya, malungkot na saad ng babae.
Nagsalubong naman ang mga kilay ko sa aking narinig. Talagang sinabi ni Uncle Vince iyon sa kanya? Kailan pa siya naging gentleman? Charmel. Charmel, malakas na tawag ko kay Charmel. Pababa ako ng hagdan at hindi ako magkamayaw sa pagbaba dahil sa matinding panik. Nang magising ako at makapa kung wala siya sa aking tabi paggising ko ay kaagad na akong nagpanik. Bumangon ako ng mabilis at hinalughog ang buong kwarto. Nang makita ko siyang wala ay saka ko tinungo kaagad ang daan pababa. Masama ang panaginip ko. Hindi ko matanggap kaya grabe ang kaba ko dahil baka biglang magkatotoo. Iniwan daw niya ako at nagpakalayo-layo tapos ay itinago pa niya sa akin ang aking anak. Senyorito, ano po bang problema at sumisigaw kayo? Tanong sa akin ng mayordoma nang sa wakas ay makababa ako ng hagdan. Tarantarin ang mukha niyang lumapit sa akin. Sa lakas ba naman ng sigaw ko ay mapagkakamalan mong may sunog? Balak ko ngang umslide na lang sana mula third floor hanggang sa pinakababa dahil hindi ko alam kung paanong takbo ang gagawin ko makarating lang ako sa pinakaibaba. Where's Charmel, Manang? Where did she go? Magkakasunod na tanong. Tarantang-taranta ako sanhi ng masama kong panaginip. Nandoon lang naman siya sa pool at aliligo, kunot noong sagot ng Mayordom 2. Nagtataka marahil siya kung bakit natataranta ako sa pagtatanong. I felt relieved with what she said. Pasalampak na naupo ako sa sofa at pinunasan ang pawisan kong mukha. Really? Lumabas ba siya ng bahay? Ani ko habang hinihingal. Ay, hindi naman sa pagkakaalam ko. Hanggang sa gate lang siya dahil hinatid niya iyong dating sekretarya ng daddy niya noon. Hinihintay ka nga niya kanina pa para sumabay sa inyo pa uwi ni Senyorita Charmel pero mukhang napasarap yata ang tulog mo ani Senyorita Charmel. Natigil ako sa pagpupunas ng pawis ko. Si Jackisa po ba? Senyorito. Sinabi ko po na pahatid na lang siya sa mga driver na available kapag hindi niya ako naantay, sagot ko. Inalok ko nga siya na sumabay na sa amin pag-uwi namin ni Charmel. Lisang ruta lang kasi ang dadaanan namin kaya sinabi kong sabay na. Ngunit hindi ko naman alam na mananatili pa kami ng ilang araw dito dahil ito ang hiling ni Charmel sa akin. Naghintay pa talaga siya. Sinabi ko naman sa kanya na pahatid na lang siya kapag hindi niya ako nahintay. Leon din ang sabi ni Senyorita Charmel sa kanya, kaya hayon umuwi na. Yeknev, mabuti naman po kung ganoon. Tumayo ako at saka nag-inat. Pupuntahan ko sa may pool si Charmel. I already miss her. Lang niya. Nasasanay na ako sa ganito. Masasakal siya sa akin kapag hindi ko inalis ang pagiging possessive ko sa kanya. Pakidalhan nga po kami ng pagkain ni Charmel sa may pool. Kumain na po pala siya ng tanghalian kanina, naalala kong itanong. Baka nga pang merienda na yon o panggabihan. Senyorito. Mukhang na-miss ng batang iyon ang mga luto. Ang daming nakain at halos itaob ang kaldero. Napangiti ako sa sinabi ng matanda. Gutom na gutom iyon marahil dahil nawalan siya ng enerhiya sa ginawa namin kanina. That's good to hear, Manang. Hainan niyo nga po ulit kami sa pool at baka gutom na ulit siya. Aba. Masusunod, senyorito. Dadagdagan ko ba ng wine? Masiglang tanong ng matanda. Yes, please. Pakihintay lang saglit at magpapahanda ako ng mga pagkain inyo. Nakita ko si Charmel na naka-floating sa ibabaw ng tubig. Nakapikit siya at dinadama sa kanyang balat ang lamig ng tubig ng swimming pool. She is wearing a red two-piece swimsuit na hindi naman bastusin ang tabas. Pero sobrang nakakaakit naman sa aking paningin. Ang sukat ng kanyang dibdib ay sakto lang sa aking mga palad. Labas ang cleavage niyang mabibilog sa suot niyang pang-itaas. Samantalang bakat naman sa suot niyang pulang bikini ang kanyang hiyas na pinagsawaan ko kaninang kainin. Napalunok ako ng laway nang matuyuan ako ng lalamunan kakatingin kay Charmel. Habang tumatagal ay nahuhumaling ako ng sobra-sobra sa kanya. Parang sasabog ang
Puso ko sa sobrang pagmamahal na aking nadarama para sa kanya. Naiinip na akong mapaibig siya. Kailan kaya niya ako matatanggap sa buhay? Niya at mahalin din gaya ng nadarama ko para sa kanya. Hinaplos ko ang sandata kong biglang umigkas sa loob ng suot kong jogging pants. Active na naman siya basta nasa paligid lang aking mahal. Tinanggal ko ang suot kong sando at jogging pants. Kinalma ko muna ang naninigas kong sandata saka ako nagpasya na lumusong sa swimming pool. Naiinggit ako sa tubig. Gusto ko ako lang ang nakayakap sa katawan ng mahal ko. Alisin ko. Kaya ang tubig dito sa pool. Anak ng tipaklong. Napakawalang kwenta talaga ng mga rason ko minsan. Ewan ko ba? Sa pagiging sobrang possessive ko sa kanya ay lahat na lang pinagsisilosan ko. Maging ang mga walang buhay na bagay na nakapaligid sa kanya ay pinag-iisipan ko ng masama. Nakakatawa pero ako to si Vince. Ang uncle niyang sobrang possessive sa kanya. Marahan ang ginawa kong paglangway palapit sa kanya. Naramdaman niya ang paggalaw ng tubig kaya mabilis na nagmulat si Charmel at tumingin sa direksyon ko. Umayo siya sa ibabaw ng tubig at hinintay ang paglapit ko. Uncle Vince, kaagad na anas ni Charmel nang maramdaman ang paghalik ko sa labi niya. Nang makalapit ako ay ang labi kaagad niya ang sinunggaban ko. Good evening, baby girl, bati ko sa kanya pagkatapos ng isang makapigil hiningang halik. I thought you escaped from me. Hindi uncle. Napanaginipan kita, tumakas ka raw kasama ang anak natin. I saw her blushed. Ang labi niya ay umawang at hindi makapaniwala sa aking sinabi. Umamin ka na, may laman na ba to? Hinaplos ko ang impis niyang tiyansa. Ilalim ng tubig. Dinama ko kung may buhay na bang pumipintig doon. Wala sagot niya kasabay ang pag-iling. Huwag mo akong tatakasan, Charmel. Lalong-lalo na ang ilayo sa akin ang anak ko kung buntis ka man. Hindi naman po ako buntis, uncle. Hindi naman po ako tatakas. Hindi pa ngayon, pero mabubuntis din kita, kaya huwag mo akong pag-iisipan na takasan. 0 tandang bawas 0 po, hindi Inalis ko ang kamay ko sa puso niya at kinabig siya palapit sa katawan ko. Hindi ko kaya na mawala ka sa akin, Charmel. Please, stay easy in thy side. Love me, promise, I'll fight for our love. Hindi ako nakaligtas kay Uncle Vince nang puntahan niya ako sa swimming pool. Nang hatiran kami ng pagkain ng mayordoma at 2 katulong ay sinabihan niya. Ang mga itong ibaba ang mga kortina ng bintana na nakaharap sa pool. They didn't question him. Siya ang bagong batas sa bahay na to kaya mabilis nilang sinunod ang utos ni Uncle Vince. Kaagad na hinubad ni Uncle Vince ang suot kong tubra, initsa niya ito sa sahig at mabilis na isinubo ang isa kong dibdib. Sumuso siya rito na parang sanggol. Habang ang isa naman ay kanyang minasa na parang nagmamasa ng harina. Didn't stop him. Nakakasawa naman kasi makiusap kung alam ko naman na hindi niya ako pakikinggan. Ungol ko ng salitan ang ginagawa niyang paglalaro sa dibdib ko. Didn't bother myself if anyone would see us here. Madilim ang paligid at tanging ilaw lang sa isang banda ang nakasindi. Kung saan nakapwesto ang pagkain na hinanda ng mga katulong kanina. I saw a bottle of wine and a lot of food na paborito. Niluto talaga ni Manang ang mga pagkaing gusto ko. Maybe Uncle Vince told her that we will stay here in a few days. Hinugot pababa ni Uncle Vince ang bikini ko. Walang habas din niya itong initsa kung saan nakapwesto ang tubra ko. Hindi na niya ako kinain doon. Basta na lang niyang ibinuka ang 2 kong hita at marahang ipinasok ang kanya. I'd be glad if he didn't mind eating me there. Gusto ko na matapos na agad. Ang ginagawa niya sa akin bago pa ako tuluyang mawala ng lakas. Pumunta ako rito para mag-relax. Pero itong lalaking malibog na ito ay dito na naman tinamaan ng init ng kanyang katawan. Oh, Charmel, deing ni Uncle Vince habang labas-pasok siya sa aking lagusan.
Iba ang dating ng pagtatalik namin dahil sa ilalim ng tubig ng pool. Nagsasalpukan ang aming mga katawan. Damang-dama ko ang tubig na tumatama sa aking ii habang mabilis na binabayo. Ako ni Uncle Vince. Ah! Anak ng tipaklong. Hindi ako magsasawa sa iyo. Baby girl. Yuh! Oh! Kinagat ko ang aking pang-ibabang labi upang pigilan ang ungol na gustong kumawala sa bibig ko. Natatakot ako na baka may tao sa paligid at marinig ang ungol namin ni Uncle Vince. Ayaw kong pakampante dahil alam kong may satsismosa ang mga katiwala rito sa mansyon. Ngunit kung pinagsabihan sila ni Uncle Vince ay alam ko namang takot silang mahuli dahil mawawalan sila muli ng trabaho. Oh, Charmel. I love you, baby ko. Ah! Sabay kaming nanginig at napasigaw ng malakas ni Uncle Vince nang pareho naming marating ang rurok ng kaluwalhatian. Hinang-hina na napayakap ako sa kanya habang panay bulong siya ng mga matatamis na salita sa akin. He keeps on saying that he loves me. Gusto ko na nga lang sanang magpasyanod. Dahil damang-dama ko ang sinsero ng mga katagang kanyang binibigkas ngunit nagpipigil lang ako na maakit dahil natatakot ako. What if I fall for him too? He said he fought for our love. Paano kung hindi niya mapanindigan? Madaling sabihin ang mga katagang mahal kita, ipaglalaban kita. Pero paano? Kapag nasa ganoong sitwasyon na kami? Paninindigan ba niya ang sinabi niya? Natatakot akong maiwan na wasak lalo na at wala akong kakampi na natira rito. Sa mundo, his parents are dead, tapos wala akong close sa mga kamag-anak namin. Alam kong lalapitan lang ako kung may mahihita sila sa akin. Kagaya kanina, they visit here para makidasal. Dahil alam nilang maayos na ang utang na iniwan ng aking mga magulang. Plasticity are everywhere, kaya naman. Nang matapos ang padasal ay nagtungo na lang ako sa kwarto upang magkulong. Hindi ko ugali ang makipagplastikan. Wala rin naman silang mapapala sa akin. I have no money, si Uncle Vince ang provider ko. At natatakot ako na baka malaman nila ang rason kung bakit nakatira ako sa kanyang mansyon. Sana magkalaman na to, Charmel. Can't wait to be a father, wika ni Uncle Vince habang sapo ako ang aking puson. Medyo napangiwi ako ng palihim at binaliktad sa isip ko ang inusal niya. Uncle, hindi pa po ako handa magkaanak. Humiwalay ako sa katawan niya at inabot ang mga saplot kong nasa malapit lang sa pool. Ako atat na, Charmel. Sana makabuo na tayo. Niyakap ako ni Uncle Vince mula sa likuran. Nadama ko naman buhat sa aking likuran ang matigas pa rin niyang sandata. Bilib na talaga ako sa resistensya ng lalaking ito. Ano ba ang iniinom at kinakain niya upang makatagal ang tuhod niya ng ganito? Samantalang ako ay nanlalambot at parang gusto ko na lang matulog klito sa tubig. Uncle naman, natatakot ako. Baka itakwil ako ng mga kamag-anak natin kapag nalaman nila ang ganitong setup natin. Alam kong iisipin nila na ako ang lumapit sa iyo dahil sa pera mo. Ako talaga ang pag-iisipan nila ng masama dahil ako lang naman ang may pwedeng motibo. Baka isipin nila na inakit ko si Uncle Vince para hututan ng pera. Hindi naman nila pwedeng isipin na si Uncle Vince ang pumwersa sa akin para pumayad sa ganitong setup. He is rich, handsome and powerful. Makukuha niya ang gusto niya. Kung gugustuhin niya. No. Don't think like that, baby girl. Malaman man nila ay hindi ka dapat magpaapekto. They can't do anything about our relationship. Wala silang pakialam kung ano man ang mayroon tayo. Ang mahalaga ay mahal kita. Aalagaan kita. Pagsisilbihan. Kung kailangan kitang ilayo sa panlilibak nila, gagawin ko dahil ayokong makita kang masaktan. Makakapatay ako ng tao kapag may isang nagpaiyak sa iyo. Ganyan kita kamahal, Charmel. Sana magtiwala ka sa pagmamahal ko. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Uncle Vince. Awang ang labi kong natulala di kawalan habang dinadama ang kanyang sinasabi.
In my heart beats fast. Ito na naman ang tibok ng puso kong nakakakaba. I know nakapasok na siya sa puso ko. Natatakot lang akong mas lumaki pa ang espasyo niya rito sa puso ko dahil sa relasyon na alam kong walang kasiguruhan. Mahal niya ako. Kaya niya akong ipaglaban pero mali pa rin ito. Sobrang panatag ng loob ko nang makabalik ako rito sa bahay namin. Totoo. Talaga ang kasabihan ng mga matatanda na walang tatalo sa lugar na kinalakihan mo. No place like home, tama ba ako? Masarap ang naging tulog ko ng gabing iyon. Nakayakap si Uncle Vince sa akin. Habang nakasiksik sa balikat ko ang kanyang mukha. Kinabukasan ay maaga siyang nagising para mag-jogging daw siya sa labas ng mansyon. Ako naman ay nanatili sa kama dahil sa sama ng aking pakiramdam. Masakit ang ulo ko at mabigat ang katawan. Nag-aalala siya para sa akin. Ngunit biniro niya ako kalaunan na baka nasobrahan lang ako sa paglalaro ng apoy dahil nakailan din siya sa akin kagabi. Humingi siya ng tawad sa kanyang pagiging agresibo. Sinabi niyang magpahinga na lang muna ako at kaagad din siyang babalik kapag natapos siya. Sa kanyang ehersisyo, tinulog ang sama ng pakiramdam ko. 2 oras din ang itinulog ko bago ako nagising sa mas masamang pakiramdam na nadarama ko. Naduwal ako ng 1 beses nang bumangon ako sa kama. Sinapo ko ang bibig ko. Nang maduwal ako sa 2 beses. Naiiyak na nagtatakbo ako sa banyo nang sumakit ang tiyan ko pagkatapos na. Maduwal ako sa 3 beses. Hinang-hina na tumapat ako sa bowl at pinakawalan ang sama ng aking pakiramdam. Naiiyak na ako sa nararamdaman ko at hindi alam kung sino ang tatawagin ko. Sabi ni Uncle Vince saglit lang siya, bakit ang tagal niyang bumalik? Naghilamos ako ng bumuti ng bahagya ang pakiramdam. Lumabas ako sa teresa upang lumanghap ng hangin. Ngunit napadda ako sa aking nakita sa ibaba. Kaya pala ang tagal niya bumalik, may kalandian pala siya sa baba. Napasimangot ako. Bakit naririto na naman si Miss Jakisa? Close ba sila ni Uncle Vince? Kung makahawak siya sa braso ni Uncle Vince ay parang sobang close. Nilang dalawa. Naduwal muli ako nang makita ko ang babae na humawak sa ebis ni Uncle Vince. Nanlisik ang mga mata ko at parang gusto ko siyang sugurin ng sabunot. Umalis ako sa teresa at dumiretso sa banyo. Naiiyak na tumapat ako sa bowl at nilabas mul ang sama ng aking katawan. Nagtatawanan na pumasok kami ni Jakisa sa loob ng kabahayan. She is telling is joke and I can't laugh about it corny pero nakakatawa. Would you mind if I leave you here? I'll just check Charmaline if she is awake. Tapos ibaba ko na ang mga dokumento na kailangan sa opisina. No worries. Sir Vince, I'll just wait you here. Hindi rin naman ako magtatagal dahil iyong mga document lang talaga ang dinaanan ko. Masarap naman kasi ang tulog mo kagabi kaya. Hindi na kita pinaabala pa kay Miss Charmel, nakangiting sabi ni Jakisa. Her smile is so sweet. Napapansin ko na noon pa ang matatamis niyang ngiti sa akin. Kapag bumibisita ako sa company nila Charmel. I know this kind of move. Hindi na bago sa akin ang mga babaeng pa-sweet at feeling close kung makipag-usap sa akin. May gusto ang babaeng ito sa akin. No doubt about that. Sorry na lang siya, give thy heart belongs only to Charmel. Maghubad man siya sa harapan ko at ibukaka ang pintuan ng langit, hinding-hindi ko siya papatulan. Alright, just take a seat there. Magpapahanda lang ako ng maiinom kay Manang. Yes, Sir Vince. Kinagat ni Jakisa ang labi niya at mapang-akit na ngumiti. Sa akin. Napangiti lang ako ng alanganin at saka na bumira ng talikod. Kaagad kong tinawag si Manang upang asikasuhin ang kanyang merienda. Pagkatapos ko na magbilin ay saka ako nagtatakbo paakyat upang kumustahin ang pakiramdam ng aking mahal. Nawala sa isip ko na masama ang kanyang pakiramdam. Dahil tutok ako sa sinasabi ni Miss Jakisa about sa sales ng company at meeting na kailangan kong daluhan sa company nina.
Charmel, nawala na sa isip ko na kailangan kong makabalik agad sa kwarto niya. Upang i-check kung okay na ba siya. I saw her lying on the couch. May subo siyang lollipop habang nanonood ng palabas sa television. Kaagad siyang umayos ng upo nang makita niya akong naglakad palapit sa kanya. Medyo nairita pa ako sa lollipop na subo niya at parang gusto ko nang hugutin. Ito sa kanyang bibig. Nakakainggit, dapat ako lang ang sinusubo niya at sinisipsip. Huminga ako ng malalim upang alisin ang inis ko sa lollipop na kanyang subo. Heto ka na naman, Vince. Umaandar na naman ang pagiging seloso at possessive mo sa mga bagay na nakapaligid sa mahal mo. Bahala ka, ikaw din, masakal yan at bigla kang layasan. Pinilig ko ang ulo ko sa panunudyo ng utak. Kahit kailan talaga hindi ko maiwasang maging ganito sa kanya. Sinisikap ko namang maging kalmado at huwag pagselosan ang mga bagay na nakapaligid sa kanya. Pero ako tong sobrang baliw lang ang utak kaya kung ano-ano. Ang naiisip ko, paano na lang kapag Herodes na ang lumapit sa kanya? Ibubuka pa lang niya ang bunganga niya para kausapin si Charmel ay baka naumbag ko na at pinatay ng suntok. Kaya ayokong lumalabas si Charmel mag-isa ng bahay ko. Ito ang mga naglalaro sa isipan. Masyado akong paranoid kapag nai-imagine ko na may kausap siyang ibang lalaki bukod sa akin. Naiinis ako sa ugali kong to, ang hirap baguhin gusto. Kuman di ko talaga magawa. Iba talaga kapag siya na ang pinag-uusapan. Gusto ko mang ituloy niya ang pag-aaral niya next year, pinag-iisipan ko pa. Itong maigi. Napaparanoid talaga ako kaya hindi ko alam kung ano ang aking magiging pasya. Gusto ko na matapos siya sa pag-aaral. Pero sarili ko ang kalaban ko sa desisyong ito. Hindi ko siya mababantayan sa school at ayokong ito ang maging dahilan upang mag-away kami palagi. I am controlling the temper on her. Nagiging kalmado na ako dahil hindi na niya ako sinusuway. I don't like her to get hurt. Hindi ko na iyon ulitin dahil sarili ko lang. Din ang pinahihirapan ko kapag nakikita ko siyang umiiyak. Isa pa, naiinip na akong mabuntis siya. Baka sakaling magbago ang ugali ko na masyadong possessive sa kanya. Kapag alam kong may panghahawakan na ako sa kanya. Upang hindi siya makaalis sa buhay ko. How are you feeling, DK baby girl? Masuyo kong tanong. Umupo ako sa tabi niya at sinalat pagkatapos ang kanyang noo. 0 tandang bawas 0 kay na ako, hindi na masama ang pakiramdam ko pasupladang niyang sagot. Pagkatapos na maalis ang lollipop sa kanyang bibig. Inalis niya ang kamay niya sa noo ko pagkatapos at tumutok muli ang mga mata niya sa telebisyon. Takang minasdan ko siya habang napapangiti sa pagsusuplada niya. Meron na ba siya ngayon kaya pinagsusungitan niya ako ngayon? Medyo nadismaya ako sa aking naisip. Akala ko pa naman hindi na siya dadatnan. Ngayong buwan na to. Bigo na naman yata ako sa anak na aking inaasam. Next month na naman ako aasa, pinagdududahan ko tuloy ang aking dahil baka baog ako kaya hindi ko siya mabuntis. Ang sungit mo naman, baby. Nagagalit ka ba dahil hindi ka agad ako nakabalik? Di umusog ako sa kanya palapit at tinakpan ng katawan ko ang buwisit na na umaagaw sa kanyang atensyon. Naalala ko kasi na pinangako ko sa kanya na babalik din agad ako dahil masama na ang kanyang pakiramdam. Napako yun nang biglang dumating si Jackisa upang kunin ang mga dokumentong pinirmahan ko. Nga pala, kailangan ko pala siyang balikan sa baba dahil kailangan niyang bumalik ka agad ng opisina upang isumite sa finance department ang mga dokumento. Pero ayoko namang iwanan ang baby girl ko lalo na at kita kong masama pa ang pakiramdam niya at mukhang nagtatampo sa akin. Bahala muna siyang mag-antay dahil susuyuin ko muna ang baby kong nagtatampo. Hindi naman uncle. Masama lang po ang pakiramdam ko, pasensya na po kung nasungitan ko kayo. Nakita kong umikot ang kanyang paningin pagkatapos na masabi. Ito. Nanghahaba rin ang nguso niya na halatang hindi totoo ang kanyang sinabi. Sorry na baby ko, may inasikaso lang akong importante sa baba kaya natagalan. Ako, ani ko.
Malambing ko siyang kinabig at mabilis na hinalikan siya sa kanyang labi. Kaya pala nakita kita sa baba at kausap si Miss Chakisa, importante pala. Siya, anya nang pakawalan ko ang kanyang mga labi. Natawa ako nang mahimigan ko ang inis sa kanyang boses. Nagsiselos ka ba sa kanya, baby girl, hindi maalis ang ngiti sa labi kong tanong. Ito na ba ang pinakahihintay ko? Nagsiselos na ba siya dahil may nadarama na siya para sa akin? Bakit naman po ako magsiselos, uncle? Tumayo siya at lumipat ng pwesto. Saka siya humalukip-kip at nanood muli in his. Inis naman. Nakinuha ko ang remote at pinatay ang buwisit na di. Bakit mo pinatay ang TV, uncle? Nanonood po ako, reklamo niya. Bumalik siya sa pwesto ko upang kunin ang remote, ngunit nilagay ko ito sa loob ng jogging pants. Kunalabis na ikinalaki ng mga mata niya. Uncle naman, naiinis na sabi niya. Pero hindi ko siya pinakinggan at nanatiling nakatitig lang ako sa kanya. Akin muna ang atensyon niya. Huwag munang makiagaw ang buwisit na gihi na to at baka mabalibag ko nang wala sa oras. May gusto ka na rin ba sa akin, Charmel? Nagsiselos ka ba at ayaw mong may kausap akong iba? Wika ko sabay huli sa kanyang mga mata. I saw her frowned. Sumimangot siya at inis na nagsalita. Hindi kita gusto, anya na hindi makatingin ng diretso sa akin. Akin na po ang remote. Anya sabay tingin sa jogging pants. No. Mag-usap muna tayo. Tell that to me while looking directly into the movie. Yes, I said seriously. In Daniel pa siya. Nararamdaman ko naman na may gusto na siya sa akin. If not, bakit pakiramdam ko nagsiselo siya kay Jakisa? Hindi kita gusto, bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Namumuhi ako sa iyo. At ito talaga ang nararamdaman ko para sa iyo. No. Don't say that. Huwag mo akong kamuhian. Masakit marinig yan galing sa iyo. Gusto mo rin naman ako, di ba? In denial ka lang dahil natatakot ka sa maaaring sabihin ng ibang tao. Umamin ka na, Charmel. Mahal kita, mahalin mo na rin. Ako. Napaatras si Charmel nang makita ang bumabahang emosyon sa mukha ko. I can't accept it. Namumuhi siya. No. I can't actually accept that. I want her to love me. Mahirap ba akong mahalin? Mag-usap ulit tayo mamaya. I'll just give the documents to Jakisa. Pagbalik ko, gusto kong mag-usap tayo. Sinapo ko ang puso ko nang iwan ako ni Uncle Vince sa kwarto. Hindi ko naman gustong sabihin sa kanya ang mga katagang iyon. Ngunit dahil nasukol niya ako at gusto akong paaminin, nasabi ko iyon sa kanya na hindi nag-iisip. I saw how I hurted him so much. But need to say those words to him bago pa ako umamin nang wala sa oras. I'm beginning to like him. Yes, I like him. I'm so afraid that I will love him more than he loves me. Hindi pa ako handa, pero ang puso ko ay nagpupumiglas na umayon na sa gusto ni Uncle Vince at mahalin ko na rin siya. Sinubo ko ang lollipop nang makadama ako ng pagduduwal. Ito ang nilagay ko sa bibig ko upang pigilan ang sama ng aking panlasa. Nagpa siya akong bumaba para kumain. Isa pa siguro ito kung bakit masama ang pakiramdam ko at parang umiikot ang aking paningin. It's 10:00 in the morning. Malapit nang magtanghalian pala at nakalimutan man lang ako ayain ni Uncle Vince na kumain ng almusal. Kahit man lang. Sana pahatiran niya ako ay hindi niya nagawa. Masyado talaga siyang aging busy sa Jakisa na yon. Idadahilan pa talaga. Ang mga document were in fact nag-enjoy naman siya sa pahawak-hawak nito sa braso niya at paghaplos nito sa kanyang ebs. Arf! Inis na bulalas ko. Mabibigat ang hakbang na bumaba ako sa hagdan. At mabilis na tinungo ang komedor. Manang, ano pong ulam? Tanong ko sa mayordoma na nakatalikod at instruct ng lulutuin sa dalawang kusinera. Napatingin ako sa mga gulay, karne, seafoods at isda na nasa ibabaw ng lababo.
Mukhang marami na naman silang iluluto ngayon na paborito ko. Hindi pa man. Niluluto ang mga ulam na iluluto nila ay natatakam na ako. Ay! Magandang umaga sa iyo, Senyorita Charmel. Nagluto sila ng paborito mong almusal. Itlog na nilaga at steamed hotdogs. May tuyo rin at sinangag kung gusto mo. Naglaway ako sa aking narinig. Talagang ang mga gusto kong kainin ang pinapaluto ni Uncle Vince. How sweet of him. Arf. Erase. Nagkataon lang na mga paborito ko ang niluto nila. Napasimangot ako, malamang busy na naman iyon sa pakikipag-usap kay Miss Chakisa. Magpapahawak na naman siya ng abs niya at natigil ako sa aking iniisip nang makita kong sumungaw si Uncle Vince sa kusina. Kaagad na nagtago ako sa tagiliran ng ref para hindi niya ako makita. He is busy with his cellphone kaya hindi niya napansin na narito na ako sa kusina. Manang, napansin niyo bang bumaba si Charmel? Tanong nito sa mayordoma. Kaagad namang napatingin si Manang sa akin at balak sanang ibuka ang kanyang bibig nang sinyasan ko siyang huwag niyang sabihin na narito ako. Baka nasa pool, senyorito, nabubulol na sabi ng matanda habang di makatingin ng diretsyo kay Uncle Vince. Oh, CJC. I thought she was here. Pakiprepare nga po ng almusal namin sa may poolside. Masusunod, senyorito. Umalis na si Uncle Vince at tinungo ang daan papuntang swimming pool. Ako naman ay lumabas na sa pinagtataguan ko at lumapit sa mayordoma upang magpasalamat. Bakit mo naman tinataguan ang uncle mo, senyorita? Mukhang umakyat pa siya sa kwarto mo para gisingin ka, Ditz. Napalabi ako sa sinabi ni Manang. Naalala ko na gusto nga palang ituloy ni Uncle Vince ang pag-uusap namin. Ano pa bang pag-uusapan namin? Sinabi ko naman sa kanya ang gusto niyang marinig. Hindi ako aamin sa kanya kahit tama ang sinabi niya. As can't risk deny heart. Bata pa ako. Mawawala rin to, huwag ko lang talagang hahayaan na mahulog ako sa kanyang tuluyan. Hayaan niyo siya, Manang. Babalik na lang po ako sa kwarto at mamayang tanghali na kakain. Kukuha na lang po ako ng prutas at gatas sa ref. Dumampot ako ng saging, mansanas, at isang kahon ng fresh sa loob ng ref. Bahala mag-isa kumain si Uncle Vince sa pool. Naiinis ako sa kanya kaya ayoko siyang kasabay kumain. Busog na busog ako pagkatapos kong maubos ang prutas at gatas na kinain. Okay na ang pakiramdam ko, talagang gutom lang siguro ako kaya masama ang pakiramdam ko na nagising. Nagpa siya akong humilata sa kama at ini-imagine ang mukha ni Uncle Vince na naghihintay sa pool. Sinabi ko kasi kay Manang na huwag niyang ipaalam na nanggaling ako sa baba. Gusto ko lang talagang asarin ang lalaki na iyon. Matagal na hindi ko siya ginagalit kaya parang timang ako na nami-miss ko ang galit niyang aura. Nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Siguro dahil sa sobra kong kabusugan. Kaya nakatulog ako. Naalimpungatan ako sa hiningang tumatama sa aking mukha. Kaagad na nahulaan ko kung sino ito base sa mint toothpaste na gamit niya. Samahan pa ng amoy ng sigarilyo na dumikit sa kanyang katawan. Tumalikod ako kay Uncle Vince na hindi nagmumulat ng mga mata. Sleepy, I need to sleep more. Teka, ang dami ko ng tulog pero inaantok pa rin ako. Nagpa siya akong bumangon. Ayoko din amang mag-oversleep dahil baka mas lalong sumakit ang aking ulo. Naupo ako sa kama at hinagod ang buhok kong nagulo. Baba na muna ako sa baba. Dahil kumakalam na naman ang aking sikmura. Natigil ako sa paghagod ng aking buhok nang may mamataan ako sa ibabaw ng lamesa na nasa gitna ng mga couch. Nahinuha ko ng mga pagkain iyon dahil nakalagay sa tray. Nagdala siguro si Uncle Vince dahil hindi niya ako nakita sa may pool area. Humakbang ako patungo sa mga pagkain at sabik na itinaas ang takip nito. Ngunit napatakip ako sa aking ilong at isang beses na naduwal. What kind of food is this? Hindi ko gusto ang amoy at sobrang nakakasulasok.
Napaatras ako sa mga pagkain at diring-diri na natutop ang aking bibig upang pigilan ang pagduduwal. Nabitawan ko ang takip ng pagkain at malakas itong kumalansing sa sahig. What happened? Naalimpungatan na sabi ni Uncle Vince. Tarantang umalis siya. Agad sa kama at tiningnan ang nangyari. Mukhang wala pa siya sa tamang huwisyo dahil muntik pa siyang sumubsob sa sahig kung hindi lang siya naging maaga. Hindi ko na siya nasagot dahil tumalikod na ako at kumaripas ng takbo patungo sa banyo. Doon ay nilabas ko na naman lahat ng kinain ko habang umiiyak. Ano ba ang nangyayari sa akin? May sakit ba ako na hindi ko nalalaman? Are you okay, baby girl? Ano bang kinain mo at nagsusuka ka? Masuyong. Hinagod ni Uncle Vince ang aking likuran. Nakalapit na siya sa akin at nakayuko. Habang hinahagod ang likod ko. Hindi ko siya masagot. Umiiyak ako habang sige sa walang tigil na pagsusuka. Ipapacheck up kita sa doktor mamaya kapag bumuti na ang lagay mo. Tumango lang ako habang sige pa rin sa pagduduwal. Masakit na ang lalamunan ko at maging ang aking tiyan pero hindi pa rin bumubuti ang lagay ko. Hanggang sa magsawa na rin siguro ang bibig ko at sa wakas ay tumigil na ako sa pagsuka. Are you all right now? 0 tandang bawas 0 po, Uncle. Tinulungan ako ni Uncle Vince na makatayo mula sa pagkakayuko ko sa bowl. Flash niya ang toilet bowl at pagkatapos ay inalalayan ako patungo sa sink. Nakakadalawang hakbang pa lang ako nang biglang umikot ang paningin ko at magdilim sa akin ang lahat. Ang sigaw ni Uncle Vince ang narinig ko bago pa ako hilain ng kadiliman. Nang magising ako ay naamoy ko kaagad ang amoy ng hospital. Nagtatakang napabalikwas ako ng bangon habang ginagala sa paligid ang aking mga mata. Ano ang ginagawa ko rito sa hospital? Oh, I'm glad you're awake. Si Uncle Vince na sumungaw sa pinto kasama ang doktor na maluwag ang ngiti sa akin. Congratulations, Vincent! Finally, may tagapagmana ka na, anang doktor. Sabay ngiti muli sa akin. Salamat, Justin. Akala ko kung ano na ang nangyari sa kanya. Leon pala. Buntis lang, tuwang-tuwa bulalas ni Uncle Vince. Natutop ko ang bibig ko sa aking narinig. Bibuntis ako. Ang doktor ang sumagot habang si Uncle Vince ay masayang nakatingin sa akin. Yes, Miss Charmel, congratulations. You are 1 month pregnant.